Good morning guys, 4th day in Korea. So, late na. Nag-start na ako ng araw ko. 3 p.m. na kasi nag-edit ako kanina ng TikTok tapos nag-upload ako ng vlog sa YouTube. So, hope na panood mo na yan, yung in-upload ko. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Very unusual for a tourist. Maglilinis ako nito sa Airbnb. Hindi ko pa napapakita tong kwarto. Pero, nanghiram ako ng vacuum dito sa parang katiwala, di bantay, ganon. Sa pag-check-in ko kagabi, napansin ko na ang dumi, parang hindi nalinis. Ano. Alam mo kasi yung nalinis, diba? And then doon sa mga gilid-gilid, kita mo pa may mga naipon na alikabok na hindi na vacuum. Dito lalo, sa may pinto. Alam mo yung itsura na parang may nag-check-in, tapos umalis na, tapos pina-check-in ng hindi pa nalinis. Ayan o. Ayan, mga alikabok. So, mag-vacuum tayo. Room cleaning in Korea. So, tinuruan naman niya ako gamitin. Ito yung cord. Ganito yung cord sa Korea. Yung dalawang parang pointed. Napakaluwag naman itong vacuum na ito. Paano ba ito? Hiyat na maintindihan ito gamitin. Yung vacuum ito, pipindutin mo lang, start mo. Ang hirap. Grabe, hindi talaga nalilinis kasi yung likod ng ref, kung nalilinis mo, walang mga ganyan, mga wrapper, mga buhok, likabok. Kaya ako na po naglinis itong Airbnb. Binigyan ako ng bagong vacuum. Yung kanina kasi ayaw gumana. Tapos binigyan ako ng adjust ng wet tissue. Sabi niya punasan ko na lang daw. Sabi ko hindi kailangan ko po talaga ng vacuum. Pero effective din pala yung wet tissue. Grabe ang dumi. Sa lapag daw punasan ko na lang ng wet tissue din. Ako talaga nag-request ng vacuum. Wet tissue lang yung ibibigay niya talaga. So, ito ang reveal ng lapag. Kaka-check-in ko lang kagabi ng madaling araw. Ang dumi. So, ayan, malinis na. Pinunasan ko din ang lapag ng wet wipes. Sobrang late natin lalabas today, 4:20 p.m. Kaya sa outfit ko, simple na lang. So, black na sweater. And then, ito yung pants na binili namin sa Myeongdong kahapon. Sinuot ko ulit, okay pa naman. Okay, let's go. Nagustuhan ko naman sa Airbnb na to. Extra secure siya kasi meron pang isang lock bago ka makaakyat dun sa mismong entrance. So, bago ka makapasok dun sa mismong entrance, meron siya sa pang safety door. So, safe naman. Yun nga lang, mangangamoy food ka talaga kasi yung mga dadaanan mo dito. Restroom, tapos mga kainan. Yan, madali ako. Ito kainan to. And then may rebang ba yan? So, ano yung ground floor. Dito yung maingay sa gabi. Tsaka mga ka talagang usok kasi mga barbecue, mga grill. So, dito Airbnb sa 4th and 5th floor. So, dahil maliwanag pa, halos walang tao. Pero sa gabi, punong-puno talaga dito. Medyo amoy usok na ngayon. Ay, nagba-barbecue na sila. Madalas ako nagsistay sa area na to, sa Jongno. Dito yung pinagstayan ko ngayon sa May Yellow. Dito, noong 2017, first time ko nag-Korea. Dito ako nag-Airbnb. Meron akong vlog dyan. 2 rooms yung nastayan ko dyan. And 2018 and 2019 dito naman. Sorry ko lang. So dito, 2018, 2019, dito ako nagstay.
Dito naman yung hostel, yung sharing kayo sa isang bedroom, mga 8 or 4 kayo. Maganda dito, aesthetic, tsaka malinis. Kasi ang tapat mo niyan, guys, ay... Yan, so this is Cheonggyecheon Stream. Yung mga may ilaw, dyan yung eating area ng hostel. And then, dito yung view. So this is Cheonggyecheon Stream. Dahil late na, tsaka maulan naman ngayon, wala akong payong. Ang gagawin natin, maglalakad-lakad na lang tayo dito sa Jongno-gu. So yun nga, malapit to sa Cheonggyecheon Stream and then sa kabilang kalsada, actually Insadong na. So, sana mag-enjoy ka pa din kahit simple lang yung gagawin natin today, guys. Medyo matagal ng viewers, naalala nyo ba? Noong 2018, first time ko naka-experience ng snow dito sa Seoul. Ito mismo sa areang to. Dito yung Ajoshi na binigyan niya ako ng payong. Ayan, tong store na to. Hindi ko alam kung ano siya, repair shop. Pero nakita niya kasi ako dito, naglalakad ako, naka-hoodie lang. Tapos tinawag niya ako, binigyan niya ako ng payong. Di ba na? Iba na ata. Ayan, dito to. Sa Jongno. Doon yung Airbnb ko, doon yung Cheonggyecheon Stream. Ito isa sa mga landmark dito sa Jongno. And kung makikita mo yon, yung punong yan, dyan na yung kalsada papunta sa Insadong. So, okay din dito. Though medyo maingay nga lang kasi para siyang mga bar. Pero madami ding mga places na pwedeng puntahan. Ito yung address kung interested ka magstay dito. And then yung train station, ito lang. Sobrang convenient. Yung train station dito, this is Jongak. Exit 10. Tapos, alam mo ba, pag bumaba ka dito, meron din ditong shopping center. Pero hindi tayo dyan ngayon. Mag-explore muna tayo dito sa labas hanggang maliwanag para ma-appreciate natin yung mga nagsa-start ng autumn leaves. Itong Avenue of Youth, ngayon ko lang ito nakita. Nung huling punta ko dito, may mga street vendor din kasi dito. So ngayon parang parking na ba siya? Olive Young. Daiso, Korea. Mayroon na dong nag-yellow na ginkgo sa loob. YBM o Hagwon. Nung nagturo ako as Korean teacher online, ito isa to sa mga accounts namin. Ganyan pala itsura ng nila, center. So pang mga students to. Hagwon is like academy in Korea. So naglalakad lang ako, guys. Hindi pa ako tumatawid. Basta dire-diretso lang. Simula sa pinanggalingan natin. Nag-start na mag-yellow yung mga ginkgo dito. And ang daming mga pigeon. Samilmun. Hindi ko na vlog kasi nag-live ako, pero lumakad ako hanggang doon sa may screen. Tapos tumawid ako doon. And dito na tayo ngayon. Hanap ako ng coffee shop. So ito na yung kalsada papunta sa Insadong. Ayan, banda doon. Yan. Punta tayo. Because it's Sunday, sarado yung ibang mga stalls. Pero dami din dyan like mga food. Actually, most pala. Sarado. Ayan. Ayan, mga bilyan ng mga food, mga souvenir. Madami dito. Meron dito mga tour bus.
Or mga Chinese ata yung laman or Thai ba. Dami kasi nila kanina. So, continuous na lang yung vlog para kunyari kasama din kitang naglalakad. Try natin dito, baka mayroon nung sapatos na ilang araw ka nang hinahanap. Para siyang outlet. Mga Nike, Adidas, Tommy, Polo. Parang medyo same lang kasi 30,000 yung t-shirt. So, mga 1.5. Diba ganun din sa Pilipinas? Ganito, 120,000. So, more than 5,000 din to. Diba ganun din sa atin? Lalabas na ako dito. Kasi, for me, parang same lang din naman. Okay. Bukod sa mga damit, ang dami ding mga sapatos. Pero same price din. Kasi yung chanelas ko, meron ako. Nakita ko dito. Same lang din, 1.5. Medyo mura, 12,000 won. 4 pairs ng Nike na medyas. Take opportunity ko na kasi pag hindi linggo, punong-puno din talaga ng mga tao dito. So, dito sa Insadong, dito ka pupunta kung gusto mo yung mga culture nila. Kaya madami dito yung parang mga traditional cafe, mga pasalubong, hanbok, meron dito mga souvenir. Maluwag na yan. Ito, dyan makakabili ka dyan mga food, mga souvenir. For some reason, may specific style yung mga Azumoni dito. Ganito yung mga gusto nilang style. Yung parang may mga texture, colorful, may print. Yan, ganyan. Pag pumunta ka lang Sunday dito ng first time, baka isipin mo ganito talaga. Pero hindi, masikip talaga dito. Dati pag nagpupunta akong Korea, mahilig akong bumili ng mga kung ano-ano, mga pasalubong. Pero after kung nag-Japan, na ang dami kong nabili na mga hindi ko pala talaga kailangan, naisip ko this time, mas gusto ko na tipid na lang. So mostly food, tsaka experience yung paggagastos natin this time. Grabe ang luwag dito ngayon, no? Pero dito yung madaming tao. Ito yung yung yan yung dumadami. Habang iniikot niya, dumadami yung piraso. Tapos meron siyang parang palaman na peanuts sa loob. 그래서 뭐 여러 가지 저희 혹시 뭐 더 안 필요하세요? Yung cafe sa taas mukhang okay. Cozy yung vibe. May mga t-shirt, hat. Ganda. Ganda ng pink na sole. Dati lagi akong bumibili ng mga ganito. This is 5,000 isang piraso. Ngayon, skip na muna para tipid-tipid. Ayan mga souvenir, ref magnet, mga keychain, can opener, mga nabili ko na before. Kaya this time, hindi na ako bibili masyado. Ito lang t-shirt gusto ko sana. This is 15,000. Sa yung binabenta, mas darker pink. Siguro nag-fade na lang to. 15,000. Itong Insadong, sikat din to sa mga art. Ayan, so ito yung ang lalaki. Ginagamit ba ito talaga o dekorasyon lang? Size reference. So medyo madilim na dito. Papunta na to sa Bukchon, Hanok Village doon. And then pag lakad-lakad ka, mahanap mo yung Gyeongbokgung. Medyo madilim. So okay na ako dun sa cafe na nakita natin kanina. Gusto ko ng ganito, pang dekorasyon. Ano benta ba to? Dekorasyon nila. Dekorasyon yata. Alam nyo, naisip ko, malapit nga pala yung Iksondong dito. Iksondong, sobrang daming mga artsy cafe. Pero parang okay na din dito. Parang next time na lang ang puntang Iksondong yung medyo may liwanag. So either yon or itong cafe na nakita natin kanina. Ito yung mga menu. So meron din silang pat bingsu, may mga tea. So mga okay dito.
O pwede daw maupo kahit saan. Dito na lang. Ganda! So, meron ditong pat bingsu. Pero it's good for two. It's 19,000 won. Malaki siguro to. Green tea. Jujube dried persimmon. Rice cake. Medyo mahal lang dito. Medyo mas pricey kumpara sa labas. So, like isang tea nila, mga manwon, mga 500. And then yung mga dessert din nila, ganon, mga 400, 500. So, 1,000 pala dito. Pero ice lang, sige. Maganda naman. So, ito na yung jujube tea. This is 9,000 won. Tapos, meron siyang dalawang cookies. So, let's try. Sarap lasang prutas. Ang lasang prune na ginawa siyang tea. Tapos parang may brown sugar. Sarap. Worth it na din sa 9,000 won. Ang sarap niya. Ang rich ng lasa. Sarap. Is merong nut. Ano bang nut to? Sarap. Ito na yung roasted rice cake. So, 8 pieces, 9,000 won. Meron siyang kasamang dip. So, ito lahat ng order ko for 18,000 won. Ito, worth it naman. Itong rice cake, subukan natin kung worth it sa presyo. So, yung dip niya, honey, and parang yung wheat powder. Parang tikol na ni-roast. So, mix yung makunat at saka malambot. So, makunat sa labas, malambot sa loob, wala siyang lasa. So, rice cake, yung songpyeon, gano'n. And then, honey and wheat powder sauce. Okay naman. Sakto lang kasi matabang siya. So, kung medyo sweet yung iniinom mo, perfect combination. Medyo chewy lang. So, kung ayaw mo nung medyo makunat-kunat, gano'n. Tapos pagtagal, pag di mo kinain agad, medyo tumitigas na. So, kailangan kainin mo siya agad. Kaya 8 pieces to, mag-isa lang ako. Ito, worth it sa 9,000 won. Ito parang medyo mahal. For me. Kasi magkano din yun. Parang ano lang siya. Equal lang. Pero dahil nga traditional to, yan, pag ganun talaga yung presyohan. So, ako na lang naiwan, and that's the coffee shop. I think I stayed here for 2 hours. Hindi na ako nakapag-vlog kasi umambon kanina pagkatapos ko dun sa cafe sa Insadong. So, dumaan ako ng 7-Eleven. Bili ako ng peach drink, tsaka strawberry yogurt. And then, dito sa Airbnb na pinag-stayan ko,
may free na ramen tsaka rice. Pwede kang kumain. So, magluluto ako. Ito pala yung kitchen dito sa Airbnb. Ito yung kitchen sa Airbnb. Meron din ditong washer. Sa induction cooker. Meron naman mga kitchen utensils. May isang chair. Ito yung dining area. And window. Cute na mga plants. Yung variant ng ramen, yung maanghang. So, hindi ko na lang ilalagay lahat ng seasoning. Dito sa window, ito din yung view ng kwarto ko. Ano, may nagiinuman kagabi. Buti na lang ngayon Sunday, wala na masyado. Baka may mga pasok na sila bukas. Kagabi talaga parang party. So, ito yung midnight snack ko. Ramen, peach tea, and strawberry yogurt. Bukod sa ramen, libre din ng rice. I mean, pwede kang magsaing. Tapos, buti na lang, mayroong bagong saing. Mainit-init pa. Eh. Sarap sa ramen. May kasabay ako nagluto, Thailand. Grabe, ang bango ng kanila. Parang may beef. Parang totoong beef yung flavor or pork. Sarap. Yung sa akin plain lang. Luto na yung ramen ko. Simple lang. Konti lang yung sabaw na nilagay ko kasi hindi ko din naman nauubos. Tinatapon ko lang. Tapos hindi ko nilagay lahat ng powder sa maanghang. So, yung kasama ko sa Airbnb, nagluluto kanina. Taga Thailand siya. Binigyan niya ako. Sabi ko kasi yung sarap ng amoy. Tapos, pumasok sa kwarto niya, kala ko anong gagawin. Pagbalik, yun na, binigyan na ako nito. Kainin ko bukas. Kain time. Ito na ako kakain. Yung mga Koreans naman, ito lang din kumakain. Nakatipid sa hugasin. Lo, yung sabaw. Ano to? Pancit canton? Kailangan sa sabaw. Lagyan kong konting hot water. Okay na to. Hotdog Tommy. Grabe, ang konti lang nilagay kong powder. Konti lang yung nilagay kong powder, pero ang anghang.